Alagan City is the capital of the province of Isabela in the Philippines and is known as the center of ecotourism adventure in its region. It holds the distinction of being the most populous city in Isabela and has been recognized as the corn capital of the Philippines and the sports tourism hub of the North, and the recipients of the Asian Clean Tourist City Award. The city is also famous for being the location of the world's largest wooden lounge chair, known as Butaka. Alagan history is a blend of indigenous Ibanag and Gandang roots, significantly shaped by Spanish colonization and a large influx of Ilocano migrants. The Ibanag were the original inhabitants of the area, with early settlement and a history of revolts against Spanish rules, but they were later outnumbered by Ilocano settlers who now form the majority in Isabela. The history of Alagan began in 1686 when Dominican missionaries established the first settlements along the Cagayan River, originally called Bolo. It became a center for Spanish missionaries' work and trade. 1763, the town was moved to its present location and renamed Ilagan, which came from the word lagan, meaning to move or to transfer. This move marked the beginning of its transformation into one of the most important towns in the Cagayan Valley. Throughout history, Ilagan played a significant role during the Spanish and American periods. It became the capital of Isabela in 1863 and has served as a political and economic hub. During World War II, the city suffered heavy damage but quickly recovered through the determination of its people. For decades, Ilagan has grown steadily, becoming a city on August 11, 2012 throughout Republic Act No. 1069. Today, it is recognized as one of the most progressive cities in Northern Luzon, known for its agriculture, tourism, and strong local governance. Hi. Interview niya kita. About saan? History ng Ilagan. Lang, bobo ko dyan. Kahit yung alam mo lang. Wait, may alam ako. Ano? Wait lang. Alam ko lang yung about sa St. Ferdinand Parish Church dito sa Ilagan, din sa may sentro. Alam mo yun? May malamang. Tapos, tinatag o tinayo yun nung May 24, 16, ni Father Pedro Inoloncopi. Tapos, yung bayan, tinatag ulit yun nung 1678. Yata yun. Tapos yung simbahan, nasa ilalim yun ng patronage ni Saint Ferdinand. Oo. Tapos ilang beses na din tinayo. Sa buong kasaysayan, tapos kabilang na din yun yung isang malaking pagsasaayos. Kasi, di ba, nasunog yun noong April? Oo. Kailan lang na naman nasunog yun. Oo, tapos bago lang ulit na ayos. Oo. So, yung maging permanent na St.
Ferdinand, yung sa may park, Hmm. parang ngayon. Pero, ano na, parang na yung ay, Pwede ka ba ma-interview? About saan? About sa history ng Ilagan. Sige na, kahit konti lang. Ang alam ko lang ay ang Ilagan Japanese Tunnel ay isang labi ng World War II. Ay, yung sa, sa Santo Tomas? Oo. Kasi ang Japanese Tunnel ay nagsilbing hideout at storage facility para sa mga sundalong Hapon noon. Ngayon kasi ay isang makasaysayang palatandaan ito noong World War II. Bakit mo naman nasabing makasaysayan? Kasi ito ay nagbigay sa mga bisita ng mga takot ngunit kamangha-manghang sulyap sa mga nakaraan. Ah, kaya pala. May alam ka pa ba? Wala na, yun lang. Boy, interviewin nga kita, boy. Yan ba, interview? Yo, boy, about sa boy, sa history ng Ilagan. Ilagan, wala. Hindi ko alam ang Ilagan, pero yung dun sa Instant, alam ko pa. Pwede ba yun? Sa inch na. Sa Isabela High, Oo. alam ko yung history nun eh. Ano yan? Sige. Ang Isabela High noon, establish siya ng 1904. Oo. Tapos, ito rin ang pinakamatandang public high school ng Cagayan Valley. Mm. Ang Isabela Isabela High School lang. Tapos na-convert lang yung pangalan niya nung Isabela National High School noong 1982. Tapos meron din siyang Merong. isang history siya ng pagsaserve ng mga estudyante. Tapos kilala din ng Isabela High sa Home of Champions Home of Champions. Yun lang yung tatandaan. Home of Champions sa Cabra. Mga ganon. Sige, boy. Thank you, boy. Mga atleta. Sige, boy. Oo, thank you, Boy, thank you. sige, Bruce. Hello po, magandang hapon po. Yes po. Interviewin nga po kita. About saan? Po sa history ng Ilagan. History ng Ilagan? Opo, Wala akong masyadong alam na history ng Ilagan eh. kahit yung alam mo lang. Sa pagkakalam ko, ang pangalan na Ilagan ay paniniwalang nagmula sa salitang nagali. Isang salitang gaddang na nangangahulugang lumipat o maglipat. Tapos ano-ano pa mga ibang alam mo. Ang Ilagan noong Agosto 11, 2012 sa wakas ay naaprobrahang ang pagiging lungsod ng Ilagan sa pamamagitan ng isang presito at naging ganap na itong lungsod. Sa Japanese Tunnel, may alam ka bang history nun? Japanese Tunnel ang itinayo ng mga Hapones sa kasagsayan ng digmaan na ginamit nilang taguan ng mga armas at kuta na kanilang mga sundalo. Ang tunnel na ito ay matatagpuan sa Barangay Santo Tomas at isa na ngayong atraksyong panturista. Bukod sa mga yan, ano pa po ang alam nyo? At sa ngayon ay tinaguri ang Ilagan bilang corn capital of the Philippines dahil sa mataas na production ng mais. Baka po may iba pa kayong alam. Alam mo ba noong World War II naging isaksi ang Ilagan sa pananakop ng mga Hapones at sa pagpapalaya nito ng mga sundalong Pilipino at Amerikano? Totoo po, saksi ang Ilagan sa pananakop ng Hapones. Oo, saksi ang Ilagan. Baka meron pa po kayong pwedeng mabahagi. Yan lang mga alam ko na naging history eh. Ay sige po, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi sa kaalaman nyo tungkol sa history ng Ilagan. Thank you po ulit.